Magandang umaga po sa inyong lahat. Balita ko, mayroon daw po tayong bisita all the way from California, the Leon family. Welcome po sa Dambana ni Inang Peña. May nadaanan ako minsan sa YouTube, hindi naman sa sinusubaybayan ko, nadaanan ko lang. Isang show, ang titulo ay Fast Talk. Fast Talk. There's this part in this show na kung saan yung in-interview ay pinapipili. Halimbawa, sasabihin ng nag-interview, kailangan mo o mahal mo? Pumili ka. Kailangan mo o mahal mo? Moreno o mestizo? Mga ganon. More time, more money. Alin kayang pipiliin nyo, di ba? More time, more money. Lights on, lights off. Sa pagtulog. Lights on, lights off. Every day, we make choices. Pagkagising nyo kanina, nag-decide kayo kung anong mass kayo mag-a-attend. 9, 7, or mamayang gabi. We make choices. We always do every day. Part yan ng buhay natin. May naalala tuloy ako, mayroon kaming isang bata dito na pinapili namin. Dito kasi sa parokyang ito, 3 kaming pare. Yung parish priest po natin si Father Herbert, ako, Father Giovanni, at saka si Father Knox. Kaming dalawa ni Father Knox ay mga bisita na pare. So tinanong namin ang isang bata. Sabi namin, sino sa amin ang pinaka-pogi? Tingin siya. Tapos, siguro yan ang pinakamahirap niyang desisyon sa buong buhay niya. Sino ang pinaka-pogi sa amin? Alam niyo kung anong sagot siya? Alam niyo? Gusto niyo malaman? Sino pinaka-pogi sa amin? Aba, hindi po siya sumagot. Nakita na lang namin siya umiiyak. Sabi niya, Father, ayaw ko pong pumili sa inyo. Sa inyong 3. We make choices. There's no gray area sa buhay natin. That even choosing a thing or choosing not to make a choice is a choice already. It's a choice already. Ngayong araw, yung theme po ng ating pagdiriwang ng ating liturgy is about choice. Jesus is inviting us to choose Him. To choose Him. Sa unang pagbasa, narinig po natin na yung mga tao nung panahon ni Joshua, tinipon ang lahat ng tribo ng Israel at sinabi sa kanila, kung ayaw ninyong paglingkuran si Yahweh, pumili kayo ng paglilingkuran ninyo. Sabi niya, but for me, as for me, I will serve the Lord. Pinili niya ang Panginoon. Sa gospel natin today, hindi lahat kasi ng tinuturo ng simbahan ay madaling maintindihan. So mayroong mga taong iniwan si Jesus, mayroon ding nagstay. Pero tinanong niya, kayo rin ba gusto ninyong umalis? Alam niyo, maganda yung sagot ni Simon Pedro. Collectively, he answered, kanino po kami pupunta, Panginoon? Kayo po ang may salita ng buhay. You have the words of eternal life. You are the Holy One of God. Siguro isang bagay na dapat natin tandaan sa ating pananampalataya na ang buhay Kristiyano, ang pagsunod kay Kristo, ay hindi po madali. Halimbawa,
sa mga tinuturo sa atin ng simbahan, itong Bread of Life Discourse, kung saan sinasabi ni Jesus, ako'y pagkain, mahirap pong intindihin. Another example sa mga teachings, o example ng mahirap gawin, love your enemies. Ang hirap nun. Hindi madali yun. Yung kapatid mong nagmalabis sa lupa ninyo, mahirap patawarin yun. God is telling us, forgive them. He is teaching us about humility. He is teaching us to endure our sufferings. Hindi po ganon kadali. Kayo po ba? Tayo po ba? What should we do in times of difficulty? What do we do? Ano pong ginagawa natin? What must we do? Ang second reading po natin ngayon ay about po sa pag-aasawa. Paul speaks about the relationship between husbands and wives. Alam nyo, ang relasyon ng mag-asawa ay pinoportray po yung relasyon ng simbahan at ni Kristo. Anong sabi ni Saint Paul? Sabi niya, be subordinate to one another out of reverence for Christ. Ang mag-asawa po ay pag kinakasal, 1+1, hindi na po 2. 1+1 is 1 sa marriage. Husbands, love your wives. Mahalin niyo sila. And likewise. Mapapansin natin na kahit yung pag-aasawa, hindi po madali. Sabi nga ni Saint, I think it was Pope Francis, sabi niya, may mga times na yung plato lumilipad. Yung kaldero lumilipad. Saluhin po ninyo pagmahal. May mga times na gano'n. Hindi madali. And mapapansin natin sa pagbasang ito, sa vocabulary ng Panginoon, leaving is never an option sa pag-aasawa. Divorce is never in God's commands. Ibig mong sabihin, kahit po tayo ay nahihirapan, Jesus wants us to stay. Lalong-lalo na in difficult times. Stay. Endure the suffering. Sapagkat ito daw ang magpapabanal sa atin. Kaya nga, sabi sa ating salmo, ano ang sabi ng salmo? Magsumikap. Magsumikap. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Taste and see the goodness of the Lord. Now, we know what to do pag tayo naghihirap sa ating pananampalataya. Stay connected palagi sa ating Panginoon.